Mga minamahal na kapatid, tayo'y nagkakatipon sa mga sandaling ito sa harapan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa harapan ng mga saksing ito upang pagkisahin puso ang dalawang kaluluwang nakaharap ngayon sa isang matamis at maligayang dayan ng pag-aasawa. Ang kalagayan ito ay marangal at dakila sa kabuhayan ng tao palibhasa sa Diyos ang siyang nagtatag alinsunod sa kanyang matalinong panukala at sa pagsunod sa likas. Hi, kamahalan. Naalala mo pa ba nung una kitang nakita? Marahil na ikwento ko na ito sa iyo at wala kang paulit-ulit na pero hayaan mong iparinig ko sa kanila ang kwento kung paano kita nakilala. College tayo noon, tatlong major ang magkakasama sa isang section, theory, science, and math. Sa isang subject, nagkaroon ng diskusyon at sagutan sa pagitan ng Abraham at Sipnayan. Doon ko nasilayan ang iyong mukha na bumismis pero maganda. At bigla na lang ako napasabi sa sarili ko na, ang ganda naman niya. Magmula noon, inunti-unti ko mapapansin sa iyo mula sa mga post mo sa Facebook hanggang sa mapansin mo kung at never kong makakalimutan ang unang itinawag mo sa akin. Ang unang tawag mo sa akin ay Kuya. Naging feeling close na ako sa iyo noon. Kaya naglakas loob ako umamin na may gusto na ako sa iyo. Ilang beses kayong inulit. Kasama ko pa ang aking best friend. Nasa computer shop kami noon, sa kung beses kong inulit na gusto ko pa. Pero nonchalant ka at delayed ang response mo. Sa pagtanong ko, kung maaari ba ako manligaw? Ako ay nasihan nung sinabi mo, oo, kinilig ang kuya mo.
Sabi nila, balang araw, sasang-ayon din sa atin ang mundo. Pero para sa akin, hindi totoo na paligsahan ang buhay. Ginugoyo ka lang ng oras. Tinutukso ka lamang ng ligam-gam. Maritisod ka hanggang sa mabagal. Ngunit hindi ito totoo na paligsahan ang buhay. Sapagkat mabagal at puno ng alinlangan, kapag para sa iyo inilaan, darating ka sa paraloonan. Mahal kita palagi. Ito agad ang karangyal mo. Ikaw lamang ang nagpakalma sa mundong puno ng ingay at gulo. Sa 7 taon na tayo ay magkarelasyon, 1 taon na panliligaw. Almost 8 years na tayo. At ngayong araw ay anniversary natin. Madami na tayong pinagdaanan, pero lahat ng yun ay ating napagtagumpayan. Nagpapasalamat ako kay God dahil siya ang naging sentro ng ating relasyon. Ikaw ang sagot sa aking mga dasal. Hindi ako nangangako, alam mo yan. Pagkus aking gagawin. Lagi akong susuporta sa iyo. Sasamahan ka sa hirap at ginhawa, kalungkutan at kasiyahan. Apo, ang haba po yan. Mas lalo akong magiging pasensyoso sa iyo. Mas lalo magiging maintinding asawa sa iyo. Mananatili palagi sa tabi mo. Susuportahan, pahalagahan, inirespeto at mamahalin ka araw-araw. Naaalala mo ba itong lyrics na to? Bumababa pala ang tala. Core memory ko to. Na ang ibig sabihin na isa kang tala. Siyempre dahil sa kagandahan mo. Pero ang ginawa mo ay pinaliwanag mo ang lyrics. Nagtawanan tayo sa bagay na ito at hindi ko yon makakalimutan. Marami tayong pangarap na gustong kapalit sa bawat isa. Kaya sa pagkakataon ito, hayaan mo akong maging husband driver, husband sweet lover mo, sa magiging biyahe na to, papunta sa ating mga pangarap. At sa aking pagkatapos, in Filipino we say, ikaw ang bumuo sa akin, but in panulaan we say, sa naging biyahe ko na hindi alam ang pupuntahan. Sa kabila ng sirang mapa at pagkalitaw sa daan, ikaw ang nagsilbing direksyon tungo sa destinasyong aking dapat patunguhan. Mahal kita hanggang dulo, kamahalan. Mahal, mamahalan, Christian. First of all, happy 7th anniversary. Imagine it's already been 7 years since we became an official partner, and 8 years since we started flirting. Going back, remember the time na feeling close ka sa mga friends ko ng college, especially kay Ben, kasi crush mo pala ako. And then, nung time na-graduate na tayo, noong 2017, naalala mo ba nung month of July, sabi ko sa'yo, kapag hindi ka pa nag-try maghanap ng trabaho hanggang August, mag-stop ka ng manligaw. Thank you kasi naghanap ka kaagad ng work, and thank you kasi naiintindihan mo yung gusto ko na need mo na natin i-build ang sarili natin at syempre ang career natin. Tapos, nung may work ka na around October, inaya kitang pumunta sa bahay para ipakilala sa family. That time, gusto mo na lang kainin ng lupa sa pagkastit mo. Kasi hindi kayo narap ni Mama. I thought that time you're going to stop hurting me, but you continue. Even though hindi ka kinakausap ni Mama kapag bumibisita ka sa bahay. Hanggang December 20, 2017, inas mo ko isasagutin na kita. Pero hindi ako agad sumagot ng umaga. Tapos nagpasama ko sa iyo sa pag-ibig fund para kunin yung loyalty card ko. Then, nung gabi, nag-ask ka ulit paghatid mo sa akin sa bahay. And that's the time na sinagot ko kita. 2018, naging magka-work tayo sa PEIS. Then around 2019, nagkantin naman si Mama sa school. And I think, doon kayo naging close ni Mama at nakilala ka niya. Tapos parang ikaw na yung anak niya. Ilan lang yan sa mga memories natin na sobra kong tinetreasure sa relationship. Ipinakita mo dito na seryoso ka at pinapahalagahan mo ako. Thank you, Lord, because you gave me the best
You gave the best man for me. Being the strong and independent that I am. You gave me the man I thought I don't need. Siya pala yung kulang na constant para mag-balance yung equation ko. Siya pala yung kape sa gatas ko. The first man who prayed for me and prayed with me. Mahal, ikaw lang yung taong kayang kumalma kapag tinutopak, nagtatantrums at nangaaway namin. Ikaw yung pinagtyagaan yung ugali ko mula noon hanggang ngayon. You are always open for communication. You always made me realize to embrace my fault, differences and situations, and to make a solution to solve it. Hindi mo hinahayaan ikip ko ang mga negative thoughts and energies. You help me be the better version that I am right now. God, make you the instrument to correct my attitude problems. Remember those times na palagi akong iiyak because I've done something or said something I didn't mean to. You are always there listening, giving advices and praying for me. After that, okay na ako, tapos kakain tayo ng fast food at ihahatid mo ako sa bahay. Napakabuti ng puso mo. You are always true to yourself. Siyempre, hindi ka perfect. Isa nga sa pinakaayaw ko na ugali mo yung pagiging insensitive mo. But for me, you are the most gentle, kind, generous, loving, and caring, not only as a partner, but as a sibling and as a son. Today onwards, ipagtitimpla na kita ng paborito mong kape. 1 teaspoon coffee and 2 teaspoon sugar. Ipagluluto na kita ng mga paborito mong ulam at mga pagkain request mo. Huwag ka na magre-reklamo sa lasa. Tatawanan ko na ang mga corny mong jokes at pipilitin kong intindihin ang mga what-ifs mo. Starting today, you will be my forever home. Kaya ipag-drive mo lang ako sa lahat ng gusto kong puntahan. Malay mo sa susunod upgraded na si PC. Now, we can do many things, and together we will take on a journey to achieve our dreams little by little. I never imagined this day would come into my life, but here I am standing in front of God, in front of you with all these people who love us to stand as a witness. Let us always keep on trusting God and let Him be the center of our relationship like we always do. I'm always thankful and grateful for your life. Truly, God is so good all the time. But you know, above all these things that I've said, only one thing is I'm sure of. Starting today, Christian Delenia Berizo, I, Danet P. Alcantara Reyes, vow to you to always put you as my priority next to God. I love you all. Congratulations, Christian and Danet Berizo.